Alam mo ba kung bakit pala talaga na tinanggap at na-push itong Hello Love Again? O, bakit nga? Day, sabi sa usapan na chikang nasagap ko, ay kasi may tinanggihang project. Itong si Catherine Bernardo daw. Ay, anong tinanggihan niya? Ay, eto na. Kumapit ka, Day. Etong chikang akin nasagap. Kumapit din, Meron daw kasing inaalok ang ABS-CBN na project kung saan nga daw itong si Direk Loren Jogi sana ang magpo-produce at magde-direct ng pelikula na inalok. Actually, malaki naman daw ang talent fee na offer. Di Keme, okay naman na daw sana yung magiging usapan. Kaya lang nung tinanong kung sino makakatambal, nung sinabing si Daniel Padilla, ay may back out daw itong si Catherine. Ay, talaga? Oo, Day. Kumaga parang syempre nalungkot kasi syempre homegrown A-lister talent siya ng kapamilya, diba? So parang ang sabi ng ibang mga chismosang kapitbahay natin is talagang up to now talaga. At talagang, diba, nung pumirma nga naman siya ng kontrata, sinabi naman niya na willing naman siya makatrabaho in the future but not now. Diba? So, yun lang. Parang medyo, kaya daw pala siguro, kasi diba, matagal na usapin itong Hello Love Again. Na walang kasiguruhan, walang ganito. Biglang may playdate bigla, naging November 13. Yung nga nakakagulat, Mare, kasi diba, kung matatandaan mo, maraming kumukontra na, na hindi nga love team. Diba? At hindi totoo nag-ocular si Correct. Diba? Kaya daw pala, syempre, magsa-start ng shooting, Day, matagal, ay yung playdate November 13. Kung makasingit itong isang proyekto na ito, diba? Parang, alam mo yun, mababab off. Mare, di ba parang bitin yung oras? Well, siguro, hindi, tama lang. 3 months. 3 months? Oo. Isang movie? Parang matagal yata yung Hello Love Goodbye dati. Pelikula yung gagawin nila, hindi Netflix, Day. Hindi, kasi kung pagbabasihan mo yung dating Hello Love Goodbye, matagal yung Hello Love Goodbye dati. Correct, diba? Kasi nag-Hong Kong, may Manila shoot. May Hong Kong, may Manila shoot. So, ginawa ito naman ngayon, may Canada. Parang ang lumalabas, ginawang scapegoat ni itong si Well, yun ang sabi ng ilang natin mga chismosang kapitbahay na parang tipong, sige, tanggapin ko na lang ito para matapos na yung usapin, wala nang project na ganito. Okay na, may project ako naka-line. Parang ganun daw ang pega. Para makaiwas siya sa project na ino-offer nakasama si Daniel. At eto pa, Mare, ang nasagap ko. Kasi nga naman, syempre, ang Daniel Padilla, medyo hopya na. Kasi syempre, di ba, hopya it means hoping, di ba? Yung gano'n. Kumaga parang kasi nasabi na sa kanya na may project. Siyempre, very excited yung bata na kasi after the breakup, this is the first time ulit sana na magkakaroon sila ng chance. Kasi siyempre, pag may project, magkakaroon niya ng, alam mo yun, ilang months na pagsasama. Siguro umaasa siya na dun niya pwedeng, alam mo yun, makabawi, ma-explain, or yun nga, pag we-win back na magaganap. Kaya lang, nung nasabi na sa kanya na nag-back out din si DJ. Diba? Yun daw ang sabi na nakakaloka. Kaya tuloy sabi ng ilan, ay ano to, iwas. Iwas talaga siya or ayaw na niya talaga ng mga gano'n. Mas pinili niya na lang na kay Alden kaysa kay kasi diba, wala naman din masama naman talaga, diba? Pero kung hindi siguro natuloy, kasi ito yung sanang after kasi nung mga pelikula nilang diba, nagkanya-kanya sila ng pelikula diba, bago yung break up diba? Yes. Ito sana yung magiging comeback sana nila Scott Niel na talagang pang blockbuster hit sana. Kaya lang, naganap ang break-up, hindi natuloy, nabinbin. Ngayon naman, parang binubuhay ng ABS-CBN na inalok. Kahit pa sabihin mong malaki daw ang offer na talent fee, tinanggihan ni Kat. Kasi nga parang... So, alam na natin. Wala na talagang pag-asa. Kasi, Mare, kung maaalala mo, may naichika din ako dito sa Baklitas nung nakaraan na may natanong nga sa kampo ni Daniel Padilla at natanong kung may pag-asa pa magkakabalikan. At sinabi nung tao na yon, tatay niya, 'di ba? Hindi dahil sa tatay, hindi yung tatay niya ang nagsalita nito. Pero galing daw sa kampo ni Daniel Padilla na malabo na daw nga magkabalikan. Dahil nga parang malabo yung pag-uusap nila at the same time itong si Daniel daw ay focus ngayon sa trabaho. Pero kung ganyan ang lumalabas na na balita, baka sinabi na lang ito ni DJ para hindi rin siya mapahiya. Well, actually, yun nga din ang tingin naman ng iba na parang nakakaawa naman din.